Katulad ko din ba kayo na mahilig sa pork steak? Ang sarap nito i-partner sa kanin, lalo na kung mainit-init pa ang kanin. Kaya halika samahan niyo ako. Ituturo ko sa iyo kung paano ko ito ginawa. Tara. Dito nga meron ako ng 1 kilo pork kasim. In-slice ko lang ito ng maninipis at malalapad. Naglagay din ako dyan ng medyo may taba-taba at naglagay na ako dyan ng 1/4 cup na soy sauce. At naglagay din tayo ng 1 teaspoon na black pepper. At maglalagay din tayo ng seasoning granules. Optional yan, pwede na ring wala. At ihahalo lang natin ng mabuti para ma-dissolve yung ating mga nilagay na mga ingredients dito sa ating pork. At maglalagay din tayo dito ng mga 6 pieces na malalaking calamansi juice. Chinus ko na yan. At hahalo-haluin din natin ulit ng mabuti. So dito sa part na to nagkamay na ako kasi hindi ko siya nahahalo ng mabuti kapag hindi kinakamay. Huwag mag-alala kasi yung kamay ko naman ay bago ako naghahawak ng pagkain ay naghuhugas muna ako. At once na na-marinate na yun, ito nagpainit na ako ng kawali at naglagay na rin ako ng oil. At sinutay ko na yung ating onion rings. At igigisa-gisa lang natin ito hanggang sa maging translucent yung kulay. Once na naging translucent na, tatanggalin na natin at isi-set aside natin. So ganito, pagka ganito na yung itsura, okay na yan. Kukunin na natin sa ating paggigisa at itatabi na muna natin. At kapag okay na yung ating onion rings, papansard naman natin yung ating minarinate na pork. So ganyan lang yung ginagawa ko. At kunti lang yung mantika na nilagay ko dyan dahil tuloy-tuloy na natin ilalagay yan kapag napansard na natin lahat na atin na munang na pre-cook ay atin na ibabalik ulit yan. So gagawin natin ito lahat sa part ng ating mga pork. At once na okay na, ay ibabalik din natin naman lahat. So ganyan lang yung ginagawa ko, isa-isa at paunti-unti lang. Hindi dapat kailangan sabay-sabay dahil pag sinabay-sabay mo yan ay magtutubig lahat yan. At kapag okay na lahat, ibabalik na natin ulit yung ating mga napansard na mga pork slice. At hinalo-halo ko lang ulit yan para masangkot sa ng mabuti. At ibabalik natin yung ating marinade sauce. So dito sa part na to, nilagay ko na yung ating marinade sauce. At lalagyan pa rin natin ng water yung ating pinaglagyan ng marinade sauce para yung lasa ay makuha pa rin natin. At lalagyan na natin ng water yung ating pork steak. So pakukuluin natin ito, tatakpan at lulutuin hanggang sa maluto yung ating mga pork. So once na ganito na, okay na yan. Pero chine-check ko pa rin yan kasi baka naman medyo matigas-tigas pa at kulang sa lasa. Pero hindi na ako dyan nag-add ng salt. At hindi rin ako naglagay ng maraming soy sauce dyan. So tamang-tama lang talaga yung 1/4 cup na soy sauce na ating nilagay. At naglagay na dyan ako ng onion rings. Hinalo-halo ko lang yan ng mabuti para makuha ng lasa, ma-absorb ng ating meat yung ating onion rings na nilagay. So tinikman ko na nga pala yan kasi kung pwede tayong mag-adjust kung kinakailangan. At tinakpan ko muna ng ilang sandali at nung binuksan ko na ay ito na yung itsura niya. At nakita ko kasi na medyo malabnaw pa at ayoko naman na maubusan ako ng sabaw. Masarap kasi yan pinanlagay sa kanin. Kaya naglagay ko dyan ng cornstarch slurry para medyo lumapot-lapot pa naman siya ng konti. Iniiwasan ko talaga na maubusan siya ng sauce kasi masarap sa kanin yan. At tinahalo-halo ko lang pala ng mabuti ito para pati yung sa ilalim ay malagyan ng sauce. Dahil nung pinakuluan natin ang sa ibabaw ay hindi na nalagyan ng sauce. At pagka okay na, ito okay na to. Nagtap na ako dyan ng onion rings. So, after natin malagyan ng onion rings yan, tatakpan muna natin ng mga 1 minute para pag nagbukas tayo, ang bango ng amoy ng kanyang sibuyas. So, katulad yan, ganyan ginagawa ko. O pag open yan, ang bango naghalimuyak talaga yung amoy ng sibuyas. At ito na, meron na tayo ng pork steak Filipino style. So, ayan guys. Marami pa akong i-share sa inyong mga recipe at kung saan man kayo nanonood sa part na to, mag-comment ka na lang sa nandito tayo. Bye! Thank you for watching!